Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Narito na ang programang kasangganang sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Sama ka na, kabayan, gandang hapon po sa inyong lahat, mga ginigilaw nating mga tagapakinig. Muli tayo po ay sumasahimpapawid at bumabati po sa inyo ng isang magandang hapon. Bagamat medyo maalinsangan po ang hapon ngayon at ang init po ng araw ay ating pong naramdaman. Bagamat sa ibang mga lugar ay mayroon pong pagbuhos ng ulan. Pero generally, lalo na po dito sa Metro Manila, ay naging maganda po ang panahon ngayong pong araw na ito, maliban sa mga konting pag-ambon. Bueno, ito pong muli ang inyong lingkod, Jigs Magpantay po lamang, dito po sa ating programa Sama Ka Na Kabayan. At huwag niyo pong kalilimutan, i-share, i-like at i-subscribe po ang ating programa dito sa Margo TV. Ang ating pagbati sa mga may kaarawan ngayong pong araw na ito, at lalong-lalo na kay Kap Muloy Latayan, ang Regional Director ng Citizens Crime Watch dito po sa Calabarzon. At siya po ay, ilang taon na kaya si Muloy? Hindi yata lumalaki si Muloy . Bueno, doon sa iba pa mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong pong araw na ito ay happy birthday po sa inyong lahat. At alam nyo ito si Muloy, paborito ko ito . Napakasipag dito sa Citizens Crime Watch at kahit anong oras na kailanganin mo ang kanyang serbisyo, talagang naandyan po si Kapitan Muloy Latayan. Bueno, siguro hindi ka na sasamaan loob sa akin, Muloy . Binati na kita kanina pang umaga at hanggang ngayon. Bueno, sa ating po mga importanteng impormasyon, mga balita, isa na namang re-electionistang barangay chairman ang binaril at napatay diyan po sa lalawigan ng Batangas. Yan po ay nangyari kaninang umaga lamang. Kaninang umaga lamang po nangyari ang pagpaslang sa isang kapitan na muli sanang sasabak sa eleksyon ngayong pong darating na Oktubre 30. Ang motibo po ng pagpaslang ay aalamin pa ng pulis at lahat ng anggulo daw po, pati na ang posibleng koneksyon sa gaganaping halalan sa barangay sa Oktubre 30. At ito po pangatlong kandidato na ito sa pagkakapitan na pinaslang po sa loob lamang po nitong panahon ng election period para po sa barangay at SK election. Si Barangay Chairman Erasmo Divino Hernandez ng poblasyon Zone 10 ng Taal, Batangas, yan po ang barangay chairman na pinaslang, ay binaril po ng mga nakamotorsiklong salarin, mga alas 7:20 po ng umaga kanina. At sa harap po mismo yan ng kanyang barangay hall. Nangyari po ang krimen sa harap mismo ng barangay hall. At nakatayo lamang po, ang sabi po sa report ng PNP, nakatayo si barangay chairman Hernandez sa harap po ng barangay hall nang biglang dumating ang mga suspect na sakay ng motorsiklo at binaril po itong si barangay chairman. Nadala pa rin sa ospital ito pong barangay chairman pero dineklara pong dead on arrival. Ang mga salarin ay tumakas
papunta po sa karatig bayan ng Santa Teresita, diyan po sa lalawigan ng Batangas. So nakakalungkot po pag ganito, ano? Barangay election lang kung although hindi pa kinumpirma ng pulisiya na ang pagkakapas lang po dito sa chairman ng barangay ay may relasyon po sa eleksyon. Pero nakakalungkot kung may relasyon po ito sa eleksyon pagkat barangay election lang naman, pero may ganito na pong mga insidente ng patayan. Hindi po maganda. At sana bigyan natin ng pagkakataon ang ating pong mga botante na makapamili po ng nararapat, ano. At huwag na po nating haluan ng mga biyolensya ito pong barangay election. So alamin po natin, monitor natin kung ano pong update sa mga insidenteng yan pagkat ang COMELEC ay nagbabantay na po kung alin ang mga lugar na dapat isailalim sa control po ng barangay, yung kanilang mga tinatawag na hotspot. Bueno, sa iba pang mga impormasyon, mga balita, may basihan daw po ang impormasyon na may mga eskwelahan, may mga schools dito sa Kamaynilaan, dito po sa National Capital Region, na sangkot sa pag-recruit ng mga estudyante upang sumapi sa New People's Army. Ngayon, kung kinumpirma po ng may basihan po at mula itong impormasyon na ito sa DepEd na more or less binalidate po ng intelligence community ng PNP o kaya ng Armed Forces of the Philippines, ano ang kanilang ginagawa? Sa bagay, matagal na po itong estilo Matagal na po itong estilo, lalo na sa mga kilalang eskwelahan na pasasalihin sa mga organisasyong kilala na kaalyado po ng makakaliwa. At pagkatapos dyan na po unti-unti sa kanilang ginagawang indoktrinasyon na masasapi na po sa armadong kilusan. So ngayon, ito po kasi isyong ito na mayroong eskwelahan na involved po sa recruitment ng armadong grupo ng New People's Army, yan po ang ginawang justification ng Department of Education sa deliberasyon po ng budget kahapon sa Senado. At sinabi po ni Yusek Manuel Poa na may ginagawang NPA recruitment sa National Capital Region. So ano ang kanilang ginagawa kung meron man? Ano po ang mga hakbang na kanilang ginagawa para maiiwas natin yung ating mga kabataan, yung ating mga estudyante? Maiiwas po natin na hindi po masangkot, hindi po ma-recruit, hindi po ma-recruit ng mga sinasabing may connection po sa armadong kilusan, sa mga eskwelahan. Ano kanilang ginagawa? Pagkat sila po ay humihingi ng karagdagang 150 milyong intelligence fund. Ito pong Department of Education para po sa susunod na taon, para sa taon 2024. So, kung mayroon pong ganito, bakit nagpapatuloy po ang ganitong sistema? Sapagkat nito pong 2023, ngayon pong kasalukuyang taon, mayroon pong budget din para sa intelligence fund. At alam naman natin, pag sinabi mong intelligence fund na napakalalaki po ng halaga, ay hindi po subject sa auditing process. Ang ginagawa lamang nila, ito ay kanilang nililiquidate at isinasubmit ang report kung saan po nila ginastos. So, hindi natin alam kung talagang nagagastos po yan sa tama. Napakalalaki po ng intelligence fund. Kahit alin pong ahensya ng gobyerno, halos mayroon po silang ganyan. Intelligence fund. Pero ang mga istasyon ng pulis, mayroong nagrereklamo diyan na napakaliit ng kanilang natatanggap na intelligence fund. Kung saan po dinadala, yan hindi natin alam.
So, ito pong justification na ito ng DepEd, kino-question ito ng Makabayan Bloc. Ano, yung, alam nyo sa ating pong Kongreso, nasa 3 na lang yata yung mga lawmakers natin na identified po sa Makabayan Bloc. Wala tayong magagawa pagkat yung kanilang grupo na nasilat, ano, pagkat nahalata ng mga butante na ito yung mga involved sa mga makakaluwang grupo at nagiging sanhi pa ng recruitment ng mga estudyante natin. So, 3 na lang ang natira. Pagdating po sa mga deliberasyon, pag magtatanong na po itong 3, karakay, tiniterminate po yung deliberasyon. So, wala silang nagagawa. Ano? Wala silang nagagawa. Kundi ipahayag na lang ang kanilang mga nasa saloobin sa labas po ng Kongreso. Kung ganyan, baka lugi tayo sa sinusoldo sa kanila. Pagkat hindi rin sila nabibigyan, hindi rin po sila nabibigyan ng tamang pribilehiyo sa loob po ng Kongreso. Pagkat sila ay membro ng minoriya, napakaliit na bilang. Ano? So baliwala. Kaya nga ang sabi po natin, itong 2025 local election, dito natin makikita baka ma-wash out na sila lahat. Ano? At lahat ng mga lawmakers natin kakampi na ng Malacanang. Kaya sabi ko, ito pong 2025 talagang malalaman natin sa magiging resulta kung ano po ang magiging direksyon ng ating pong sistema sa paggogobyerno. Tayo ba ay mananatili sa pagiging yung ating kasalukuyang sistema o kaya tayo ay patungo doon po sa federalismo? So, sa ngayon, hindi pa po pinag-uusapan na maigi yan. Napag-usapan lang po yan nung magkaroon po ng pagtitripon ang Partido Federal ng Pilipinas sa Palasyo Malacanang pagkat ang ating pong Pangulo ay tumakbo sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas at siyempre mga party mates nila yung pumunta po sa Malacanang at napag-usapan po yan. Pero other than that, wala namang gaanong mga activity kagaya po nung nakaraang administrasyon na talagang may mga umiikot at may mga pagtitipon na pinag-uusapan po ang pagbabago sa sistema natin patungo sa federalism. At dito po sa budget hearing ang ginamit po ng DepEd na justification kung bakit kailangan nila ang 150 million intelligence fund ito pong issue na keso may mga eskwelahan daw po na kasali sa pagre-recruit ng armadong grupo sa mga estudyante natin sa iba't ibang mga eskwelahan. So titingnan natin kung totoo po yan. Ano? At sa budget hearing pa rin ng ating pong Kongreso at Senado, ang budget po ng ating pong Office of the Office of the President, ano, ay humihingi po ng alokasyon na nasa 107 bilyong pisong budget para po sa Office of the President. Ito pong 107 bilyong pisong budget ay pinag-uusapan po sa House Committee on Appropriation sa kanila pong ginawang deliberasyon. Pero wala pong nangyaring tanungan. Walang nagtanong. Wala pong nagtanong sa mga mamabatas natin. At sa kanila pong pagdinig sa deliberasyon, nung magtatanong na daw yung mga nasa Makabayan Bloc, ganun din. Karaka po ay tinerminate yung deliberasyon. Lalo na ang gustong-gusto pong itanong nito mga nasa Makabayan Bloc, yung pong intelligence fund, yung proposed intelligence fund ng Office of the Vice President.
Yun ang gustong-gusto nilang itanong eh. Bakit nga naman na Office of the Vice President merong ganong kalaking intelligence fund? So, ano po nila yan? Rights nila na itanong po yan. Pero ang konsuelo, pag sila na magtatanong, wala na rin pong nangyayari. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, siya po ang nag-represent sa ating Pangulo na ngayon ay nasa bansang Indonesia. Siya po ay nag-a-attend ng ASEAN Summit o Association of Southeast Asian Nation doon po sa Bali, Indonesia. Kaya naandun po ang ating Pangulo. Ngayon, habang naandun po yung ating Pangulo, napag-usapan din yung 2026 na ASEAN Summit. Ang anunsyo po ng ating Pangulo ay ang Pilipinas daw po ang mag-host ng gagawing summit ng mga ASEAN countries sa darating pong 2026. Medyo malayo pa, pinag-uusapan na kung sino ang sunod na mag-host. At ayon po kay Pangulong Bongbong Marcos, tinanggap niya po ang pagiging chairman ng mga leaders na kasapi po dito sa ASEAN nation para po sa 2026 summit dito po sa ating bansa. So, pag ganun po ang umuupo pong chairman ay kung sino ang pangulo ng bansang iyan. Gaya po sa Indonesia ngayon. Ang chairman po ng summit, of course, yung pangulo po ng Indonesia na si Presidente Widodo. So, yan po ang ating pong impormasyon galing po sa Indonesia. Bueno, kumusta po si Governor Dodo Mandanas? Naalaala ko si Governor Dodo Mandanas pagkat kapangalan niya si President Widodo ng Indonesia. Governor Dodo Mandanas. Si Governor Mandanas po ng Batangas, iniimbitahan po natin siya dito sa ating programa. At alamin po natin kung kailan siya available dito at siya po ay papupuntahin natin dito. Si Governor Mandanas po ay matatapos na ang kanyang termino bilang gobernador pagkat nasa ikatatlong turno na po siya. Ibig sabihin, hindi na po siya pwedeng tumakbo bilang gobernador sa susunod na eleksyon sa 2025. Alam naman natin na si Governor Mandanas, siya po ang nakipaglaban doon po sa buwis na dapat pong napupunta sa ating mga local government units, yung pong Mandanas Law na kung inyo pong nadidinig. Siya po ang nakipaglaban hanggang sa Korte Suprema. At kasama niya po diyan, siyempre, yung ating pong founder ng Citizens Crime Watch, si Abogado Jose Malvar Villegas Jr. So, ito pong Mandanas Law na ito, malaking pakinabang po ito sa mga local government units kung talagang ibibigay na po ang nararapat po sa kanila galing po sa mga ibinabayad na buwis. Yung ibinabayad na buwis sa ating pong pamahalaan, halimbawa yung mga sa mga ports, airport, seaports, sa custom, yung lahat ng nakukolekta, madadagdagan po ang IRA. Dagdag po ang internal revenue allotment ng mga local government units ay hindi po yan full implement sa kasalukuyan pagkat ang gobyerno po ay humihirit na ipapa-implement nila. Yung full implementation po ay sa 2024 hanggang 2027. Ngayon, ang problema dito, kapag ibinigay na po sa local government units ang lahat na para sa kanila, pati yung responsibilidad po sa implementasyon ng kung ano-anong mga proyekto na dati pong ini-implement ng national government, pupunta na po yan sa local government unit.
Pero at least, ang local government units, pag ginawa na po yan, pag nasa kanya na po ang pondo, para na rin tayong merong meron tayong autonomy, pagkat yung pondo para po sa local government units, sila na rin ang mag-iisip kung saan po nila gagastusin. Iyon po ang isa sa benepisyo nito pong Mandanas Law. Sana mapupunta natin dito si Governor Mandanas, pagkat si Governor Mandanas po ay senior advisor po ng Citizens Crime Watch, pagkat noon pa po yan kasali dito sa organisasyon na ito. Kaya ating pong minamarapat na maimbitahan siya dito sa ating programa sa Margo TV. Bueno, sa iba pang mga impormasyon, mga importante pong balita ngayon pong araw na ito, ang nasa 14 bilyong piso naman ang alokasyon sa proposed 5.768 trillion 2024 national budget natin. Ang para po sa paggawa at pagdevelop ng mga access roads and bridges papunta po sa mga tourist destinations sa buong bansa. So, 14 billion daw po ang alokasyon. Yung hininging alokasyon ng Department of Tourism para po sa pag-develop nito pong mga kakalsadahan, papasok po ng mga tourist destination sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Sa ngayong taon, 2023, ang ating pong bansa ay may alokasyon na 17.7 bilyong piso para po sa Tourism Road Infrastructure Program o kaya yung tinatawag nilang TRIP. TRIP kita. Ibig sabihin, tinaasan po nila ng konti. Hindi yata tumaas, bumaba. Binabaan po ang alokasyon. 14 billion na lang. Bumaba ng natapyasan ng almost 4 billion, 3.7 billion. Ang natapyas, kala ko tumaas na bumaba pala. Ang hinihingi po nilang budget ay 14 billion lang po ang tila maaprubahan. Ang alokasyon pong ito ay para makagawa ng tinatawag na multitude of construction related jobs para sa mga mahihirap nating mga kababayan. Siyempre, kapag tayo ay nag-construct ng mga kalsada, ay mabibigyan ng oportunidad yung mga kababayan nating walang hanap buhay sa isang lugar. At ang programa pong ito ay makakatulong din na mapalawak po ang employment growth sa akomodasyon. Siyempre, ang turista pupunta yan sa isang lugar, mag-hotel, At yung transportasyon, siyempre, food and beverage services, siyempre kakain yan, mag-iinuman yan sa mga restaurant. At iba pang mga aktibidad na magpapalinang po sa industriya ng turismo sa ating pong bansa. Kaya ito po ang dahilan kung bakit humingi sila ng ganitong halaga. Pero ang ganito pong halaga, sana mapunta sa tama. Nakakalula po yung mga hinihingi nilang budget natin. Budget po sa ating mga ahensya. Sa datos po ng Department of Tourism, aabutin po sa halos 3 milyong mga dayuhang turista ang pumunta po dito sa ating bansa. At aabutin naman sa 300,000 na mga Pilipinong turista mula abroad ang bumisita po sa ating bansa mula sa buwan po ng Enero hanggang Hulyo ngayong pong taon. At nangunguna po dyan ang mga dayuhang turista mula sa South Korea. Very recently lang may pumunta po dito sa atin mismo. 2 balik na pati na
mga turistang Koreano. Pero dito sa ating bansa, napakarami na po ng Koreano. In fact, mayroon na silang Korean community, lalo na po dyan sa Pampanga. Napakakapal na po ng mga Koreano. At kahit sa iba pa pong mga lugar. Maliban po sa mga taga-Korea, mga taga-South Korea, marami din po ang dumating na mga Amerikano. Mga Amerikano, mga Hapones, mga galing po sa Japan. At syempre, galing din po sa China. Pero ito mas pinakamarami sa atin yung mga Chinese. Pero hindi naman lahat turista. Hindi po naman lahat turista. Ang iba po nagtatrabaho dito po sa ating bansa. At mula din po sa bansang Australia. So yan po ang mga pangunahing bansa na marami pong turista ang bumibisita o dumadalaw po sa atin. At ito po mga pagbisitang ito ng mga turista, kung nakaka-encourage po ang ating bansa. Kaya nga yung mga pinag-uusapan pong mga yung sa tourism na Love Philippines, yung slogan, importante rin sapagkat yun po ang nakaka-encourage din sa ating po mga turista at maging sa mga Pilipino na naninirahan na po sa ibang bansa na umuwi at magturista po dito sa ating bansa. Malaki po ang naibibigay na tulong sa ating po ekonomiya sa pagbisita po nitong mga turista sa ating bansa. Tingnan po ninyo ang bansang Dubai. Napakaliit pong bansa. Pero noon, napakayaman po kasi nila sa oil. At yung pong namumuno sa Dubai, napag-aralan po nila na hindi po tatagal ang supply nila ng langis. Hindi po tatagal ng mahabang panahon ang kanilang supply, kaya nag-isip po sila ng ibang paraan kung paano po mabubuhay ang kanilang bansa kung wala ng langis. At ang naisipan po nila, nagpagawa po ng napakagandang mga infrastructure project sa Dubai. Napakalalaking, napakatataas na mga buildings, mga magagandang bagay na dadayuhin po ng mga turista. So ang kanila pong ang kanilang naging focus, kung sakaling wala na tayong langis, dadalawin o pupuntahan pa rin tayo ng mga taga-ibang bansa upang makita ang kagandahan po ng Dubai. Kaya naging tourist attraction po sa Dubai. So ito pong turismo, kung aayusin din po ng ating pamahalaan, kaya normal lang po na bigyan ng tamang budget din pagkat hindi lamang employment, kundi pagdating po sa ingreso, may mga pumapasok po sa atin na ingreso mula po sa turismo at napakarami po mga lugar sa atin na dapat kung madedevelop pa, lalo na po ang kalsada, napakarami pa po magagandang lugar sa Pilipinas na pwedeng i-develop at pwede pong dayuhin ng mga taga-ibang bansa na pwede rin nating ikumpara sa mga magagandang lugar po sa ibang bansa. Kung makikita natin ang mga lugar, halimbawa diyan po sa Samar, yung tinatawag nilang yung isang diyan, Kandiwata, para din daw yung mga rock formation sa Palawan. So ganun po Marami pang mga lugar dito po sa ating bansa na kung i-develop lang, dadayuhin din po ng mga turista. Ang problema nga lamang, napakahirap pong puntahan. Napakahirap pong puntahan sapagkat walang maayos na kalsada, hindi po naayos ang mga pasilidad sa kahirapan po ng transportasyon. Kaya kung ito ay
may isulong din na maayos yung mga dapat pa nating i-develop na mga lugar. Napakarami pa po. Sa turismo lang, sigurado po na makakabawi po tayo. Bueno, wala na po tayong oras at tayo po ay pansamantalang mamamaalam sa ating pong programa. Muli ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay. Nagpapasalamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating pong panghapong edisyon ng programang Sama Ka Kabayan para po sa kaunlaran. At kami po ay muling magbabalik bukas para po sa isa na naman presentasyon ng ating pong talakayan dito sa programang Sama Ka na Kabayan. Huwag pong kalilimutan, i-like, i-share at i-subscribe po ang ating programa dito po sa Margo TV Philippines. Magandang hapon po at ingat-ingat po kayo, lalo na po yung mga papauwi sa kanila pong mga tahanan. Mahal na mahal po namin kayo. Salamat. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka na Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa